Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng Pasko. Isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinilit. Hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita, at sa gawa.
Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kaagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, inihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilugog mo para sa taluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na Espiritu, lalong-lalo na Espiritu ng karunungan. Upang anuman po ang aming sasabihin, na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ang mga kapatiran na wala pa rito sa iyong gawain, hawiin mong kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng makayapa. Ama, inihiling ko po ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa labas, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Jesucristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangin. Christ is the answer. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to
magpasaulamhanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasaulamhanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasaulamhanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Cherry. Sumainyo ang gabay at patnubay, kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang alimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libong-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Lahat po natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banal ng Espiritu, sa ating mahal na Ina, at sa ating lahat po na naririto po, isang magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga naman. Ganun din po sa mga lahat na nagsusubaybay, sumusuporta sa lahat ng ating live. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito nga po noon sa mensahe ng ating Panginoon, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Totoo naman po ito noon. Sa Ebanghelyo ngayon ay tahasan at 3 ulit na sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad
na huwag matakot. Yun nga po, no, sabi nga ng Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan na naman dumarating ng mga pag-uusig, ano man daw mga dumarating ng mga kasakitan, mga problema, mga wag daw po tayo, no, matakot, di ba, no, napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Pinapaunawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na daranas sila ng matinding pag-uusig. Subalit hindi sila dapat matakot. Diba? Ganda ng dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Makakaranas mismo ang Panginoong Hesus ng mga pag-uusig at paghihirap, ngunit magtatagumpayan niya ang lahat ng mga pag-uusig na iyon. Diba ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga, no, ang mga pag-uusig daw po, no, sa ating buhay, diba? Ay katagumpayan naman daw po sa bandang huli. Diba? Sabi nga, no, napakaganda po talaga ng mensahe ng ating Panginoon. Matalinghaga, pero meron siyang talagang meron siyang mahalaga na mensahe para sa atin, no? Sabi nga, kung mapapagtagumpayan ni Jesus sa kanilang guro ang lahat ng pag-uusig, mapagtatagumpayan din nila ang iyon sa kanyang mga alagad. Mababatid din sa pagpapaliwanag ni Jesus na kinakailangan magpasya ang sinumang nais sumunod sa kanya. Dapat magpatotoo kay Jesus ang bawat alagad. Diba? Sabi nga ng Diyos, sabi nga daw magpatotoo, diba? Kung ano yung mga nalalaman natin dito sa gawain ng ating Panginoon, yun din po ang gusto ng Diyos na ipahayag din po natin, no? Sa mga, lalo na sa mga hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, no? Para yung buhay nila, madala natin sila sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Ang mga pagpapatutong ito sa harap ng mga tao ay tumutukoy sa kakayahan ng isang alagad na maninindigan sa kung ano ang mabuti at tama. Yun nga po, no? Maninindigan daw po tayo kung ano daw po yung mali, tanggapin natin, no? Pero pag tama, pwede naman po tayo humingi ng diba, na para maano. Pero kung talagang mali tayo, tanggapin natin, no? Pero sabi nga, kapag mali, ano sasabihin? Diba? Magbago na daw, no? Kaya yung mga natutunan natin sa ating mga elder, yung mga ginagamit ng ating Panginoon, kapag nasasaktan tayo, aray lang tayo, no? At baguhin natin, diba? Kasi hindi naman po nila yung sinasadya na merong may masasaktan o ano, pero talagang minsan dumarating po talaga na tugma, no? Tugma yung mga salita ng ating Panginoon kasi ang mga salita ng ating Panginoon ay buhay, no? Buhay, makapangyarihan. Kaya yung salita ng Diyos, talagang kapag once na tumama sa ating puso at isip, no? Ay yung mali, baguhin na po natin, no? Yung tama, talagang sundinan natin ang ating Panginoon. Kasi kung katagumpayan daw ng ating Panginoon, ay katagumpayan din po natin, no? Kaya nga sabi, yung mga pag-uusig, mga paghihirap na yan, no? Na katagumpayan din ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo habang buhay na maghihirap, no? Lahat tayo magiging ng ating Panginoon kasi siya yung gabay, siya yung magpapatnubay sa ating buong pamilya. Kaya lahat po tayo sumunod na maglingkod sa ating Panginoon, magbigay ng panahon at oras sa ating Panginoon, laging manalangin, no? Lagi tayong manalangin, no? Kaya isa yun lang po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Para na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tatawagin po natin ang gagamitin ng Panginoon, ang ating mensahero, Mr. Ramel. Sabihin po natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make
sitwasyon na alam namin, tingin namin, na hindi namin masusolusyonan at biglang doon dumarating ang inyong pagpapala, Panginoon. Doon namin nakikita ang tunay niyong katapatan, ang pagmamahal sa aming Panginoon. Panginoon, patawad kung kami paulit-ulit na nagkakasala, kung kami paulit-ulit na nakakabitaw sa inyong mga sinasabi sa aming Panginoon, sa inyong mga pagmamahal sa amin, sa inyong mga biyaya, at sa inyong tapat na mga salita sa aming Panginoon. Patawad, Panginoon, kung kami nakakalimot sa inyong mga salita. Panginoon, humingi kami sa inyo ng basbas, humingi kami sa inyo ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Sa mga sitwasyon namin, tingin namin, hindi namin kakayanin. Sa mga sitwasyon, mga problema, kasakitan, na nagtutuda kami. Sa mga sitwasyon, o kaya ang aming mga buhay, na kung nagtutuda kami, na iniisip namin, okay lang ba? Natutulog ka ba? Wala ka bang ginagawa, Panginoon? Kaya patawad, Panginoon, kung kami nakakaranas ng ganito dahil nga kulang ang aming pananampalataya, kulang ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, at nandiyan pa rin kayo. Ginamit nyo ang ibang tao, ginamit nyo ang ibang sitwasyon, ginamit nyo ang aming gawain upang ipaalala sa amin ang inyong salita, upang ipakilala sa amin ang tunay nyo kami minamahal. Kahit anumang unos, kahit anumang problema ang aming tinatahak, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit ka. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. At sa isang tinig. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang pagpalang oras po sa ating lahat sa amang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa. Isang pagpalang oras po sa mga taong nandirito, sa mga nanonood sa kanilang tatahanan, trabaho man yan, kung saan man kayo, at sa mga sharer na nagpatuloy na pinupost, sinishare itong aming gawain, at sa mga taong sinasama itong gawain namin sa kanilang sa araw-araw na lifestyle, isang mapagpalang oras po. Amen? Napakinggan po natin ang ating Ebanghelyo. Amen? Ang sabi ng Panginoon, walang hindi mabubunyan. Amen? Ang Panginoon, alam ang lahat. Amen? Ibig sabihin, kapatid, yung tinatago mo na pagdududa na yan, alam ng Diyos yan. Yung sinasabi mong, iniisip mo na pinoproblema mo at hindi mo ba ma-voice out ng mga problema mo yan? Dahil hindi, parang pikit yung mata, o kaya sarado ang iyong bibig, at hindi mo masabing gusto mo nang sumukot, pero kailangan mo lumaban. Alam ng Diyos yan, kapatid. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon na sana, mas lalo pa tayong magtiwala, bagkus kahit hindi dapat hindi tayong magduda, mas lalo tayong palakasin ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya, pananampalataya sa Kanyang salita. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating title po sa araw na ito ay ang Vision, Your Vision over Your Love. Amen? Sa Tagalog, ito yung pananampalataya mo laban sa iyong pagdududa. Amen? Marami tayong pinagdududahan. Pinudahan natin ang ating sarili. Pinudahan natin, Lord, ito ba yung kaloob mo sa akin? Bakit nararanasan ko ang mga sitwasyon na to? Amen? Dumating tayo sa problema. Dumating tayo sa pagsubok na tingin natin, hindi natin malulusutan.
Amen? Dumating tayo sa mga pag-iisip na tama ba yung naging desisyon ko? Amen? Tama ba yung naging desisyon ko? At nandito ako, halimbawa na lang sa trabaho. Isipin natin sa tagal-tagalan ng ating pagtatrabaho, sa maganda ang ating trabaho, bigla na lang mawawala. O kaya yung trabaho na yan, bigla na lang nawala yung gana. Amen? Nawala na yung gana mo na magtrabaho. Nawala na rin yung gana mo gana mo upang mag-serve kay Lord. Amen? Minsan pinagdududahan natin, no? Lord, bakit ganon? Amen? Ginawa ko naman lahat. Pero hindi parang ito yung parang kulang pa. Kulang pa ba? Hindi na-appreciate ng iba. Hindi naman parang kumikilos sa buhay ko o kaya nakakalimot ako. Amen? Maraming pagdududa tayo. Amen? Kaya kapatid, sa araw na ito, pag-usapan natin kapatid, ano ang dapat mong isipin, ano dapat mong hawakan upang yung mga pagdududa na yan ay ating masugpo, upang ating makalaban. Amen? Simulan po muna natin sa Hebreo 4, verse 15 to 16. Ito ang sinasabi. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong magtatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po ang sasabi ng kapatid. Hebreo 4, verse 15 to 16. Ito yung sinasabi niya. Na ang Panginoon nandyan sa kanyang trono. Amen? Hindi nawawala, hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan upang makontrol ang gusto nating makamit, ang gusto nating inaasahan, ang mga karapat-dapat nating matanggap. Amen? Kung saan tayo magiging masaya. Amen? Nandun pa rin ang kontrol ng ating Panginoon. Kaya alam niya yung kapatid kung ano man ang mga inay mo, anumang mga hugot mo sa buhay, alam ng Panginoon yan. Amen? Halimbawa na lang, kung ikaw'y natatraffic, halimbawa na lang, na-traffic ka sa isang daan, hindi mo alam kung anong oras ka makakaroon sa pupuntahan mo, o tingin mo matatagalan ka, siyempre doon ay nawawala na yung ating pasensya. Amen? Nandun nawawala ang ating pasensya. Pero kung ang iisipin natin ang Panginoon, makikita natin yung oras na yun na sinasayang natin na puro tayo reklamo, pwede pala natin magamit sa tama. Halimbawa na lang, merong mga nakakawala ng pangtanggal ng pagod sa mga radyo. Amen? O kaya yung mga cellphone natin na ginagamit natin, pwede natin mawala yan. Or yung oras na yan, pwede na makinig sa salita ng Diyos. Amen? Maraming nag-stream na simbahan. Amen? Maraming nagsasalita ng mga pare, pastor, upang magbigay ng inspirasyon. Amen? Kung nawawala yung pasensya, may mga tao umaaliw sa iyo. Marami nagpapatawa. Amen? Kung nandun ang nawawala ang pasensya, makikita ni Lord, nandun sa daanan mo na yon, doon sa daan mo na yon, makikita ng Panginoon na nagagamit ito na proseso, itong oras na ito ay magiging ito. Hindi sayang ang mga oras natin kapatid kung ginagamit natin sa tama. Ang vision natin kapatid, ano ang gusto ni Lord? Amen? Maraming mga social medias din naman na sumisira sa ating mga oras. Nagsasayang sa ating mga oras. Amen? May mga gagandang salita o kaya mga salita na nagbibigay sa ating inspirasyon, bumubuhay sa ating pag-asa. Amen? Doon tayo mag-focus kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, kung alam lang natin ang dapat natin maging attitude sa lahat, katulad ng pinakita ng ating Panginoong Yesu Cristo, attitude of Christ, na makikita sa 1 Corinto 10, verse 13, ito ang sinasabi niya.
Wala pong pagsubok na dumating sa inyo na hindi nakaranas ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi siya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit pa sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ito po sasabi ng ating Panginoon. Yan. Hello. Ito po sasabi. 1 Corinthians 10 verse 13. Yan. Wala pang pagsubok, kapatid. Ibig sabihin, kapatid, hindi kaya susubukin ng Diyos sa hindi mo kaya. Amen. Hindi lang naman ikaw may problema. Amen. Lahat naman tayo may problema. Hindi lang naman ikaw may pagsubok. Lahat naman tayo may pagsubok at kasakitan na nararanasan. Amen. Iba-iba ang ating sitwasyon, pero ang pagkakaiba, kung paano natin ito hahawakan. Paano natin ito iisipan ng solusyon. Paano natin ito gagawan ng paraan. Amen. Paano tayo lalapit sa Diyos. Amen. Amen. Kung hindi natin kayang kontrolin ng iba, suko natin sa Panginoon. Amen. May mga pagkakataon na kaya natin kontrolin. Amen. 99% kaya natin kontrolin. 1% lang naman din natin kayang kontrolin. Halimbawa na lang, yung mga panahon, hindi natin kayang kontrolin. Pero masusulusan na natin pag tumating ang mga unos. Amen. Diba may mga nakikita ko pa nga sa social medias na yung dumating na bagyo, 4 na bagyo noong taong 2020, pagkatapos nito, tawanan na lang yung mga tao. Amen? Nandun sa baha, pero ang ginagawa nila, sumasayaw or kung ano man, parang wala lang. Amen? Nandun na nga sa bubong yung mga bata, parang wala lang. Ginagawa nila, inaaliw nila ang sarili na kahit anong unos, makikita natin, hindi ito kayang tanggalin ang ating bilang pagiging masayahin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, isipin natin, ito bang binigay na pagsubok ng Diyos? Ano kaya ang, nito? Ano kaya ang gustong iparating ng ating Panginoon? Amen? Itong mga problema na to, may solusyon. Amen? Kung ang pinto may susi, amen? Ganon din ang ating mga problema. Ganon din ang ating mga kasakitan. May susi din doon. Amen? At kung nawala man ang susi sa'yo dahil nga minsan nakakalimot sa talagang Diyos, o hindi ka na nagtitiwala sa Kanya, eh humingi ka ng duplicate. Amen? Yung duplicate na ito ay ang Panginoon. Amen? Ang salita niya. Amen? Kaya nga sinabi, ang salita ng Diyos ay matalas. Kahit sa mang tabak. Amen? Naalala niyo yun, di ba? Inuulit-ulit sa atin yung verse na yun. Kaya kailangan natin gamitin ito. Makita ito sa Biblia. Amen? Kaya pala kahit anong stressful ng ating buhay, amen? Stressful ang ating kung anong problema sa bahay man, sa trabaho man, mag-relax tayo. Minsan mag-post din tayo, huminto din tayo upang maglaan sa atin, buwan spiritual sa ating kalakasan. Amen? Makinig, mag-relax, amen? Ng mga magagandang salita upang hindi naman puro negative, hindi naman puro hukot na masama. Amen? Hindi naman yung puro kaaway mo na iisip mo, nakasakit sa'yo. Minsan, may mga tao rin gumagawa ng mabuti at minsan hindi mo nga kasi pinapansin. Amen? May mga taong ganun na gusto tumulong sa'yo, paano na lang pagdating ng unos? Baka mawalan sila ng ganang tumulong sa'yo. Amen? Huwag naman po sana. Kaya minsan, bigyan din natin ng appreciation ang ibang tao kung gaano gusto natin na-appreciate ng ibang tao ang ating ginagawa. Amen? Ganon din tayo dapat mag-appreciate ng ibang tao. Amen? Halimbawa na lang, yung sa bahay nyo, kapatid. Halimbawa na lang, ang sabi, mataba yung asawa mo. Amen? Huwag mong isipin yun, kapatid. Isipin mo, mataba tong asawa ko, pero masarap magluto. Amen? Yung asawa ko na to, kahit hindi naman ganong ka-sexy, lagi akong pinaghihimay ng pagkain. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mind of Christ. Dapat mag-isip din tayo na katulad ni Yesu Cristo.
Filipos 1 verse 6. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itong kapatid, yung Filipos 1 verse 6, ito yung sinasabing, di ba, nagdanas sa ating Panginoon ng pagmamalupit, pagkamatay. Pero, ang itong lahat ng ito ay nandun na, nakaset up na upang maipakita niya ang hiwaga ng kahit sabihin mong maghihirap din siya katulad natin. Amen? Malulusutan niya ito. Amen? Hindi nagtatapos, hindi end sa pagkamatay niya. Pagkos, may muling pagkabuhay. Amen? Kahit nga narinig ko sa mga kasamahan natin, sabi niya, alam mo brother, dati alam ko patay na ako, pero muling binuhay ako ng Diyos. Amen? Alam mo brother, dati may kasakitan ako, pero yung pinagaling ako ng Diyos, amen? Doon ko nalaman na meron pa palang pag-asa. Amen? Yun nga lang, masakit nga lang kapatid, masakit nga lang kung iisipin na pinagaling ka na ng Diyos, doon ka pa humiwalay. Amen? Sayang naman yung sinasabi mo, hindi ka naman pala magiging committed. Amen? Yung committed na yan, kapatid, di ba may sinasabi na, ano bang commitment mo kay Lord? Amen? Mabigat, sasabihin natin. Gusto kong mag-serve kay Lord kasi nga pinagaling. Pero, ang mahirap kasi, napakalakas natin sa umpisa. Pero, ano ang mangyayari natin sa patuloy-tuloy natin at dun sa katapusan na isasabi natin, pag-serve kay Lord, bakit humina? Bakit nawala? Amen? Ba't nakalimutan? Diba, kapatid? Kaya nga, isipin natin, kapatid, kung ikaw sumuko, siguro ba susuko rin ng Diyos sa'yo? Hindi. Amen? Kung ikaw may nanghina, manghihina ba ang Panginoon sa'yo? Hindi. Hindi isasabing, ay, kinalimutan mo na ako, kakalimutan din kita. Hindi ganun, kapatid. Pag sinasabi ng Diyos na kahit kinalimutan mo na ako, pagbibigyan kita, at alam ko naman, lagi mo akong kasama. Amen? Hindi kita iiwan. Amen? Pagkus kung ikaw malaman mong pagkakamali mo ito, malaman mong pagkakamali mo, doon ko sasabihin sa'yo na mahal kita kahit nagkamali ka man, na kahit may kahinaan ka man, kahit na may kasiraan ka man sa nakaraan mong buhay. Amen? Hindi nakatingin ang Panginoon kung saan ipas natin. Nakatingin ang Panginoon kung saan tayo pupunta. Amen? Halimbawa kami, nagbabay kami. Hindi kami tumitingin sa likod at lagi nagbabay. Amen? Titingin kami sa pupuntahan namin, sa mga nakapaligid sa amin. Amen? Isipin mo na lang si Brother Dado, di ba? Nagbabay, kung nakatingin lagi sa likod, anong mangyayari? Di ba? Magdidisgrasya. Hindi na magbibigay sa atin kung anong pupuntahan natin. Amen? Yun ang magiging pundasyon lang natin upang makapunta sa ating Panginoon. Amen? Yung sinasabi natin mga paggawa sa atin ng Panginoon, yan, di ba? Halimbawa, yung mga puno. Yung mga puno na yan, halimbawa, yung bamboo ba ito? Hindi. Yung bamboo kasi, kapatid, pag tagtanim ka ng bamboo, almost 5 years bago ito tumubo. So, yung 5 years na yun, makikita mo, parang walang nangyayari, di ba? Totoo bang walang nangyayari dun sa bamboo? Hindi. Pagpos, dun sa 5 years na yon, nandun na yon paggawa ng Diyos upang mas lalo siyang maging matibay, paglabas ng ugat at ginamo, anong mangyayari sa after ng 5 years, dun mo makita na lumalago ang mga puno, matatag, matakas, amen? At ganun din ang sa buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos. Yung mga yan, mga natin, mga naging problema natin, kasakitan natin, amen? Ginamit ng Diyos yan. Yung kasakitan natin, ginamit na bless ng Diyos. Yung mga problema natin, ginamit niya upang mas lalo tayong tumalino. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, language of Christ. Awit 94, verse 19. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan, kapatid. Totoo naman na marami
maraming gumugulo sa ating isip. Buhay, pamilya, trabaho, spiritual, financial, mas lalo ngayon sa araw na ito. Okay? Pero, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Kung may nawala man na isang pintuan sa'yo, halimbawa, financial, pag-usapan natin financial, diba? Ano nangyari ngayon sa pandemic? Nabawasan ng oras ng trabaho, nawalan ng trabaho, amen? Pero may magbubukas na pintuan para sa'yo, amen? Kaya minsan, maganda rin pag-isipan, ano ba yung nawala sa akin? Mas magandang pag-isipan, ano ba ang nangyari sa akin? Amen? Halimbawa, yung mga driver na naging negosyante. Yung driver na mas nalaman niya, mas mabisa pala, kumita rin ng pera sa pagbabarbecue. Amen? Halimbawa, yung mga gusto lang na sa kumpanya, hindi, nakita nila na mas maganda rin pala, ang nagtatrabaho, sila yung nagbi-business sa labas, kahit sa init ng araw, kasi nga, hindi masyadong stressful. Amen? Yung stress na yan ang number 1 killer sa atin, kapatid. So, kung nawala siguro ang salita ng Diyos, nawala ang ating gawain, siguro marami ng taong na-stress. Amen? Siguro hindi na tayo makakapagbigay ng inspiration sa tao, motivation, hindi tayo makakatulong. Amen? Siguro kahit sabihin mong mahina tayo, mahina bilang tao kasi nga hindi natin alam kung lahat takot na magsalita sa harap, takot na magpasalamat sa Panginoon, lahat ng kinakatakutan, na nagdududa kung ano man sitwasyon. Siguro, lahat ng ito, alam ng Panginoon yan, na may solusyon. At yan at hindi lang naman ikaw basta kumikilos. Amen? Kasama mo rin kumikilos ang Panginoon. Amen? Kaya nga maganda, isipin natin sa bawat gawa natin, nandun ang Panginoon. Amen? Natutuwa ko sa mga nagluluto, sabi niya, Panginoon, magbigyan mo maging masarap ang pagluluto ito. O kaya, Panginoon, sa mga taong nagtatanim, yan, kataniman ngayon, mas lalo sa Tuguegarao, nagtatanim, may mga umaawit ng worship, amen? Minsan pa nga, tinuruan ko pa nga sila ng awit ng pastor, mga joy ko lang. Tapos, doon na lang natin malalaman na gumagalaw ang Panginoon kahit saan bagay na pinagdarasan natin. Kahit simpleng bagay lang. Amen? Yung simpleng, sana hindi ako mabangga habang nagmamaniho ko. Amen? Kasama kong Panginoon. Lord, buting naiwasan ko yung babangga sa akin. Amen? Yun na nga lang, kapatid, ang pinapasalamatan natin sa Panginoon. Kaya huwag tayong magdula sa kapangyarihan niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sinasabi na vision ay ang vision is the heart of God. It brings purpose for our life, making it our life worth living. Amen? Kung alam mo lang kapatid, kung ano ang vision ng Panginoon sa iyo at hindi ang pansarili kalooban, pansarili mong tinignan sa sarili mo, sa sitwasyon mo ngayon, malalaman mo, napakasarap ng buhay. Amen? Napakagaan ng buhay. Amen? At alam mo, kasama mo ang Panginoon at magiging masaya ka. Kahit sabi mo nahihirapan ka, kahit sabi mo mainit ka, kahit sabi mo pagod ka. Alam mo kapatid, lahat ng iyan ay nasa Panginoon. Amen? Lahat yan, binibigyan kalakasan. Binibigyan ka ng pasyensya. Amen? Kaya nga, ang vision na ito na binibigyan ng ating Panginoon, sinasabi niya rin sa iyo, through Bible. True persons na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? 1 John 5 verse 20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na sa Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon ang lagi natin gustong kasama, di ba? Sino bang gustong ang laging kasama yung kalaban ni Lord? May nakilala ka na kayo gano'n. Di ba? Ang gusto natin, ang ating Panginoon kasama. Amen? Masayahin. Di ba? Mapagmahal. Tapat. Amen? Kaya nga, yung Bible na yan, ginagamit natin, hindi lang
para magbigay ng inspirasyon sa atin. Pagkos itong Biblia na ito ang nagbibigay ng linaw sa mga hinaing natin at mga hugot natin sa buhay. Amen? Halimbawa na lang, kung natatakot ka, nasa Bible yan. Kapatid, na huwag kang susuko. Diba? 365 days, huwag kang mag-worry. Amen? Halimbawa na lang kami nagsasalita dito. Hindi namin sinasabi na hindi kami takot na humarap lagi dito. Pagkos yung takot na yan, nandiyan pa rin naman yan. Kung ano lang, kung paano namin hawakan ito. At doon lumalabas ang pagiging sinasabi natin, servant. Amen? Humility. Yan. Courage. Diyan yung sinasabi natin na gumaganap tayo, gumagawa tayo, kahit may takot, kahit may duda. Lord, kaya ko ba magsalita sa harapan mo, sa maraming tao? Diba? Naka-cellphone na po tayo, kaya ko ba magsalita? Diba? Kasi dati, konti lang tayo, dun lang sa mga nakalay, sa mga aktual. Ngayon, siyempre, nandun na yung doble takot kasi nga, nasa YouTube na, nasa Facebook pa. Amen? Kailangan pa magdamit na maganda. Kailangan ko pa magdamit. Diba? Nandun pa rin yung takot. Pero, yung sinasabi ng ating Panginoon, at yung sinasabi natin sa pangalan natin, servant. Amen? Hindi naman tayo servant para sa tao. Bagkus, ang pundasyon ng ating gawain, ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Filipos 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kapatid, Filipos 1 verse 6. Ito nga sasabi natin na kahit maliit man yan, papalakihin ng Diyos yan. Be consistent, kapatid, na kung ano man yung kaya mong ibigay sa gawain, kaya mong ibigay sa Diyos, time, talent, treasure. Amen? Pagpatuloy mo lang, grabe lang nakaka-appreciate. Amen? Kahit yung alam nilang pinagdaanan mo, masama yan, di ba? Yung judge ka ng tao, amen? Masama yan. Pero alam ng Diyos, ang nasa kabuturan mo. Hindi yung tao na tumitingin sa panlabas mo. Amen? Alam ng Diyos lahat yan. Kung gusto mo mag-serve, alam ng Panginoon yan. Kaya natitiyak niya na itong maliit na buti na ito, lalago ito. Amen? Kaya nga, nagtatampo ko minsan, pabiro lang, nagtatampo ko minsan sa asawa ko. Sabi niya, bakit kinuha ka ng choir? Ako hindi. Diba? Natatawa na lang siya. Kasi nga, ang pabiro kong yun, hindi ko naman talagang, alam ko naman, nasa sarili ko, hindi ko kaya yung choir. Kumakanta ako, yung naliligo lang ako. Pero pag sa maraming tao, isipin nyo rin kumakanta. Baka masira pa yung mic, baka masira pa yung ano, diba? Bagkus, ang sasabi ko, ginagamit ko ang binigay sa akin ni Lord. Amen? Ginagamit ko, kung ano man yung maliit na yan, halimbawa, gusto ko magkwento, nagpag-drawing sa isipan ng tao, yun ang ginagawa ko. Kaya minsan, napapadali lang din. Kasi nga, kung ano yung nais kong sabihin, kung ano yung parang pinag-aralan ko nung bata ko, nagpa-drawing, gumagawa ng play, yun pa rin binibigay ko sa inyo. Yun pa rin ang ginagawa ko, nagkukwento ako, nagpa-drawing ako, hindi lang basta sa papel, pagkos sa isip na inyo. Amen? Sa pananampalataya ko, at doon sa inspirasyon ko, na ang sinabi ng Diyos. Amen? Ginamit ng ibang tao. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga kapatid, kung alam mong nagdududa ka, kapatid, isipin mo lang na you are secure with the love of God. Amen? May seguridad ka na minamahal ka ng Diyos. Amen? Isipin nyo na lang yung mga taong walang pag-asa, nawalan ng pag-asa, or ayaw kumilos. Amen? Yun, parang zombie sila. Kaya lang. Kasi nga, sa bawat nating pagdalo sa gawain, sa simbahan, o sa ating gawain man, sa pagbabasa natin, ituloy lang natin. Amen?
Every transition needs transformation. Bawat galaw natin, bawat gawa natin, kailangan nagpapakita ito ng pagbabago sa atin. Amen? Makikita natin sa sarili natin yun. Kahit hindi masita ng iba, makikita natin na nagbabago tayo. Amen? Hindi lang yung sapat na alam mo lang, bagkus dapat mo naiintindihan. Amen? Bagkus kahit sabihin mong ang sinabi sa iyo ng iba na pinapakinggan natin, kahit isang sentence ng kapatid, minsan pag kailangan mo ito, magagamit mo. Tunay nga po. Kahit sabihin kong, God loves you, minsan sa isang sitwasyon, mabibigla ka, mapapaisip mo, God loves me. Amen? God loves me. Kakala nung sabihin mo, nagagalit na ako, God loves me. Ay, kailangan ko magpasensya. Amen? Kaya nga, kapatid, ang sinasabi ng Diyos ay makakapagpabago sa atin. Amen? Makakatulong sa atin. At hindi natin kailangan bitawan ito. Kasi nga, ang Biblia ay hindi lang nagbibigay inspirasyon, nagbibigay ito ng buhay sa atin. Hindi lang ito yung lumang aklat ng history na kasama si Jesus at Israelita. Pagkos makikita natin, kung sasaliwahin natin, kung sisuriin natin, nandito ang buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Titus 2 verse 7. Itong sinasabi, sa lahat ng paraan, magiging halimbawa ka ng mabuting ugali at magiging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi na naman basta yung nakikita ng tao yung mga sinasabi mo. Pagkos nakikita ng ibang tao sa gawa. Halimbawa na lang, may mga kabrother, sister tayo, na nakikita ko, kahit sabihin mo, nandun sa likod ng gawain natin, nakataas ang kamay. Amen? Sumasama sa ating worshiping with God. Kahit sabihin mo yung mga taong hindi na makatayo, or napagod yung tuhod, kakakit ng hagdanan, sumayaw pa rin, o kaya gumagalaw ang kamay at ang bewang, nandun pa rin yung gusto nila sabihin, Panginoon, maraming salamat. Amen? Nag-worship pa rin sila. Nag-worship sila sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito nga sasabi nila Brother Tony, na kahit alas 3 na madaling araw, o kaya kahit anong oras, basta yung gusto, libre ka, na gusto mong kumausap sa ating Panginoon, yun, nandun ang worship with God na ginagawa natin. Amen? Amen. 2 Corinthians 3 verse 16. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukpong, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, kapag lumapit ang tao raw sa Panginoon, naaalis ang talukpong. Hindi ba yung talukpong? Natatakpan ang mga balakid, natatakpan kung ano man yung positibo na dapat mangyari, at hindi yung negative. Pagkus sabihin natin na sa negative tayong pag-iisip, minsan nandun ang ating Panginoon na kailangan pa lang natin kausapin siya, lapitan siya. Amen? Kasi nga, minsan, sa sobra nating pag-iisip ng problema, puro na lang problema. Hindi na natin nakita yung biyaya. Nandiyan naman ang biyaya. Amen? Puro na lang tayong stress. Amen? At minsan, sasabi ng Panginoon, papulong o pasigaw, magpahinga ka naman. Amen? Napapagod ka na. Amen? Magbigay ka naman ng oras sa akin. Magbigay ka naman ng kayamanan mo. Bigay mo naman sa akin yung anak mo, kapatid mo, asawa mo. Upang sa gawain ng Diyos, ako naman ang kakausap sa Kanya. Amen? Hindi lang basta ikaw, kapatid. Pagkus kahit sabihin mo hindi mo may kayat, ipanalangin na rin natin sa Diyos na hikayatin sila na makapunta sa gawain. Amen? Kahit iba-iba ang ating paniniwala, doon pa rin naman ang Panginoon sa gitna natin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapatid, minsan kung nawawalan tayo ng tuwid na pagtingin sa pag-ibig at salita ng Diyos, minsan para tayo yung naglalaro ng, alam niyo yung laro, kapatid, may nakita akong laro eh. Yung laro na parang pipikit ka yata, tapos iikot ka ng iikot at pupunta ka sa lugar na yan. Tandaan niyo yan? Yung, diba gaganon ka, tapos ipipikit,
Tapos pupunta ka doon, o kung kukunin ka, nakakatuwang laro, no? Kasi kahit di mo alam, alam mo, nakatingin mo. Diba? Wala kasi sa focus. Nakatingin, at saka yung paningin mo para nag-iilo ka, paano ka makakapunta doon? Amen? Ganun na ng kapatid. Isipin natin na ganun tayo sa oras na marami tayong ginagawa, pero kailangan natin gawin to, o kaya pamilya natin, pero trabaho natin. Amen? Paano kung makakapunta dito? Pinag-iisipan ko, kung pupunta ba ako sa gawain, o hindi pupunta sa gawain. Amen? Ganun na lang ating sarili, kapatid. Parang tayo yung gumagawa ng kahihiluan natin, kasi nga hindi tayo nakatingin sa dapat natin puntahan, o kaya yung dapat natin puntahan na sinasabi ng Panginoon. Amen? Para tayo nahihilo. Masyado nahihilo tayo sa mga umuulo sa ating problema, sitwasyon. Amen? May problema ka, nakaano ka pa sa problema ng iba. Amen? Putong ka pa sa problema ng kapitbahay. Amen? Pagkus kailangan problemahin yung dapat mong gawin at gawa ng aksyon. Amen? Kaya nga minsan tayo nakakagulo at nagdududa, tama ba yung ginagawa ko? Diba? Yun ang pagdududa na sinasabi ko. Na yung lahat ng dapat yung vision natin ay yung vision ng ating Panginoon. Yung pagtingin natin sa mga sitwasyon, ganun dapat ang pagtingin natin na bakit binigay ng Diyos, pinatulutan tayo sa sitwasyon na ito, problema, kasakitan, ito sa trabaho, ba't dinagay ako sa trabaho to, ba't dinagay ako sa pamilyang to, amen? Ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Lahat niyan may purpose. At ang kapatid, kung alam mo lang purpose ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka na mahihilo, di ba? Minsan, nandun yung pagsubok, hindi ka na tutok sa initanin ng kalaban. Kaya mo na lumaban sa kanya dahil nga, hawak mo na yung Biblia, hawak mo sa salita ng Diyos, kampi mo pa ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. John 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatihan sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtunggupayan ko na ang sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapatid, lahat tayo may trials. Minsan nandiyan pa nga ang ating mga rejections. Amen? Nare-reject tayo ng ibang tao. Yung pa lang sa pagkuha ng trabaho, nararanas natin, na-reject na tayo. Amen? Ako marami na akong rejection sa buhay kasi nga sabi nila wala pa akong lisensya, mahina pa yung kakulangan, amen? May kainaan. Diba? Pero, doon yung nagiging daan upang mapunta ka sa tama. Amen? Yung mga rejection na yan, hindi natin masabi na tama sila o mali. Pero yung rejections ng iba sa atin, hindi yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Hindi na ginawa sa Biblia. Sino-sino yung mga hindi nireject ng ating Panginoon? Amen? Yung babaeng pumunta na sabing makasalanan sa isang party. Diba? Hindi nakita yung babae na makasalanan. Pagkus nakita niya, yung magiging kinabukasan ng babae pag pinatawad ang kanyang kasalanan. Amen? Hindi niya nakita ang isang babae na sinabing nangangalim niya, masama raw. Amen? Hindi niya na-reject yun. Pagpos, sinabi ko, sige, kung walang kasalanan, siya unang bumato. Hindi na-reject ng Panginoon. Pagpos, mas lalo niya pang minahal ang babae. Pagpos, mas lalo pa tinanggap ito, at ito ang nagbigay ng pagpapala sa babae. Amen? Paano kaya kung ganun tayo? Ito yung sinasabing parehas na win-win. Double win. Amen? Nanalo ka na dahil pinatawad mo siya at panalo rin siya dahil pinatawad mo rin. Amen? Bigay ng pagpapala sa Diyos. Amen? At ganun din ang sasabihin na lahat tayo ay iisa. Amen? Lahat tayo. Kahit sabihin mo, iba yung mukha ko sa mukha mo, iba yung edad ko sa edad mo. Amen? Yung pa rin naman, yung pagsasama natin. Amen? At yung pa rin naman, nagkakasama tayo sa salita ng Diyos. Parin-parin tayong servant of Jesus and Mary. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kawikaan 13 verse 20. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay nasusunog sa gulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Yan kapatid, sino ang mga kaibigan mo na nagbibigay sa'yo? O kaya sino yung mga kaibigan mo na nagbibigay sa'yo at naglalapit sa'yo sa kasamaan? Amen? Marami tayong iba't ibang kaibigan. Hindi ko sinasabi na i-reject natin yung masama. Pagpus kailangan natin makisali sa kanila upang ang relasyon natin na mahihikayat din naman natin sila sa Diyos. Amen? Kahit sinasabi natin, dapat makisama tayo sa matalino. Pag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka. Amen? Pag sumama ka sa mga models na marunong mag-ayos, magiging parang model ka. Amen? Pag sumama ka sa akin, magiging akin ka. Ano ba yan? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Masasabi ko lang kapatid, kung sino yung mga kasama natin, ay magiging katulad ko. Pag sumama ka sa mga nagpapasalamat sa Diyos, amen, magiging mapagpasalamat ka. Amen. Kung sumasama ka sa mga nananalangin sa Panginoon, magiging mapagpasal ka. Amen. Kung sumasama ka sa sermon ng Jesus Mary, brother, sister natin, magiging maganda at wapo kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang huli, awit 145, verse 2-3. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Katakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kapatid, sasabi dito na kahit nagdududa tayo, kahit marami tayong kasalanan, marami tayong problema, o hindi natin naiisip na kung ano, bakit nandito tayo nilagay ng ating Panginoon, kailangan din natin magpasalamat. Amen? Lord, salamat sa buhay na iyong binigay. Amen? Lord, kahit mahina ako, salamat pa rin at pinapalakas mo ko. Amen? Lord, kahit marami akong kasalanan, salamat at pinapatawad mo ko. Amen? Lord, kahit hindi ako marunong kumanta, salamat at ilagay mo ko sa dapat kong paglalagyan. Amen? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At kapatid, kailangan kapatid, huwag na tayong magduda. Pagpus tingnan natin ang pananalig natin, pananampalataya, at kung paano pagtingin ng Diyos. Kasi nga, kung anong vision ng ating Panginoon, pwede rin natin makuha. Amen? Kung anong pagtingin ng ating Panginoon, pwede natin gamitin. Kasi nga, di nga tayo tinitingnan ng ating Panginoon, nalitin. Tinitingnan tayo ng kanyang anak. Amen? Minahal niya tayo, at tinitingnan niya tayong ginto sa patingin. Kahit sa tingin may kapintasan, kunti lang yan para sa tingin ng Panginoon. Dahil nga, ginto tayo sa kanyang Panginoon. Muli, isang mapagpalang oras sa ating lahat. God bless us. Kumalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa mga muna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ganda na po natin ang ating sarili, sanctification. Awitin po natin ang I know the Lord. I
kami mas lalo pang magtiwala sa inyo, Panginoon. Ganito mga sitwasyon namin, sa mga problema, sa mga kasakitan, Panginoon, alam po namin, dapat namin kayong magtiwala sa inyo, Panginoon. Bagkus kahit kami nagtututa, Panginoon, na kahit kami nakakalimot sa inyo mga salita, Panginoon, ang mga salita niyo pa rin, Panginoon, ang aming pinangahawakan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami mahina. Alam po namin lahat kami may kapintasan, may kakulangan sa inyo, Panginoon. Pero ito, Panginoon, lahat ng ito ay gagamitin din namin upang masabi na ikaw, Panginoon, ay tunay na makapangyarihan. Tunay na pinagpapala mo kami lahat. At sa kabila ng mga aming kapintasan, aming kakulangan, ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Binigay mo ang iyong kapangyarihan, ang pagmamahal sa amin. Hindi mo kami tinitingnan, Panginoon, na isang alipin mo, Panginoon. Bagkus tinitingnan mo kami bilang iyong anak, bilang ginto sa iyong paningin, Panginoon. At ganun din, Panginoon, ang dapat namin isipin, Panginoon, na kami isang ginto sa iyong paningin, na kami magiging ginto sa ibang tao, sa aming pamayanan, sa aming pamilya, kahit saan man, kahit sa aming trabaho, Panginoon. Na dapat namin isipin, Panginoon, at hindi dapat kalimutan na binigay mo ang iyong salita, na nagsakripisyo ang iyong anak na si Jesus, Panginoon, para sa amin. At ginamit mo, Panginoon, na siya'y mabuhay para kaming mabuhay ang aming pananampalataya, mabuhay din ang aming pag-asa, na hindi lahat nagwawakas sa kamatayan, na hindi lahat nagwawakas sa masamang bagkus lahat pagkatapos ng mga sigalot na ito, mga unos na ito, ang mga problemang ito, dumarating ang biyaya. Muli kami mabubuhay, Panginoon. Muli kami bubuhayin ng iyong banal na salita. Muli kami bubuhayin ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat. May magagawa ang Diyos